Mga kababayan, mukhang problemado itong si dating secretary, naging spokesperson ni President Digong, si Harry Roque. Marami po siyang mga gabundok na problema ang hinaharap sa ngayon. Andyan na po yung investigasyon sa Quadcom na hanggang ngayon hindi pa niya po ma-provide yung mga hinihinging mga dokumentos. At ang malaki and latest na pumutok ay yung nga pong pagsampa ng petisyon sa Supreme Court o sa Korte Suprema ni Attorney Melvin Matibag ang pagpetisyon para idisbar si Harry Roque. Yan po. Malaking sakit po sa ulo yan. Lalong-lalo na po yung kanyang pinaniniwalaang involvement sa Pogo. Dahil nga po sa sobrang paglaki ng kanyang assets, mga ari-arian, at hanggang ngayon, hindi pa niya po na-provide, hindi pa po nagpapakita sa Kongreso para harapin ang mga kongresista na ngayon po ay naghihintay sa kanya na humarap. Dahil marami po silang mga katanungan tungkol nga po dyan sa pinaniniwalaang koneksyon niya sa Pogo. Kaya mga kababayan, siguradong aburido po. Aburido si Secretary Roque dito. Yung huli pong larawan niya, pumayat po siya ang itsura niya. Nangayayat po. Alam niyo po, mabilis makapagpapayat ang problema. Pag tayo po ay nai-stress, may pressures po sa ating buhay, naku, ang bilis po niyan nakakapagpapayat. Kitang-kita po na there was a significant drop ng weight ni Secretary Harry Roque. Ngayon po, nai-involve po yung kanyang asawa. Nako, naging komplikado na po tong kalagayan ni Secretary Roque. Ngayon, pati yung kanyang asawa ay nakikipag-away na rin sa kay Ace Barbers sa Kongreso. At siya nga po ay pinapag-attend si Myla Roque para humarap din sa Quadcom hearing. Dahil yun nga po, meron po siyang involvement doon sa kumpanya ni Harry Roque, company po nila, family company na sinasabi nila. Mabigat. Ito nga po, bago itong pagpetisyon ni Attorney Melvin Matibag sa Supreme Court. Bago po ito. Nako, paano na yan? Posibleng kasuhan ka, tapos meron ka pang pag na-disbar siya, nako, napakasakit naman. Nakakahiya nga po ito. Isa siyang abogado at dito po siya nababanatan. Yung pong kanyang pagsuporta ng galing po sa kanya mismo, sa kanyang bunganga, yung pagbanat niya kay President Bongbong Marcos tungkol po sa polboronic video na yan. He was in Canada. I think nasa Vancouver po yata siya, if I'm not mistaken. Na kung saan dito po binanatan niya sa social media na ipinalabas po nila. Una po nilang inilabas sa publiko yung video na yan na pinaniniwalaang hindi po totoo yan. At meron na nga po mga banyagang mga eksperto na pinag-aralan po tong video na to. Pero tingin po nila, base po sa mga eksperto, ito po ay hindi totoo. Kaya sunog na sunog po dito si dating Secretary Harry Roque. Nako, ito po yung number one po na na ground. Kaya gusto po niyang ipadisbar itong si dating Secretary Roque. At aside from that,
Yung nga, minention niya na para na rin po protektahan ang propesyon ng mga abogado. You know what, mga kababayan? Kung tayo ay isang lawyer, dapat po ang isang abogado ay karespe-respeto. Dapat isa po tayong magandang ihemplo sa mga tao. Pero yung kay Harry, in the case of former Secretary Harry Roque, hindi po siya magandang halimbawa. Nakikita po natin yan. Siya po yung mayabang na sobra po kung magsalita. Sobra po nung nilait niya si Madam Leila de Lima. Ngayon, ano nang nangyayari ngayon? Dahil sa mga kasamaan ni Secretary Roque, parang bumabalik po sa kanya. At posible pong makasuhan po siya dito. Posible po yan. Actually, yung PAOK at ano pa bang mga agency yon na sinabi na meron na po silang inihanda na kaso laban sa kanya. Kaya delicates po, mga kababayan, halo-halo na. Problema niya po dyan sa Pogo, ang lalakas po ng mga ebidensya na nagpapatunay that he is really connected. Yan, talagang pinagpipilitan niya po na wala po siyang kinalaban sa illegal Pogo. Pero ayon po sa mga nakalap nilang mga ebidensya, mayroon pong link kay Harry Roque. Mga kababayan, ang hirap. Kaya dapat maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Abogado pa naman siya. Hindi po siya naging mabuti. Sobra po yung kanyang napakataray niya. Kay Madam Leila de Lima, kawawa po yung tao. I remember yung unang anniversary yata yon ng pagkakakulong ni Senator de Lima. Ano yung sabi niya? I think he had a press con. At siya po ay tinanong about dyan at sinabi nga niya na sana mabulok ka. You know, the rest of your life dyan sa bilang, something like that. Napakasama po yung mga comments na ginagawa niya. Kaya po pala natanggal siya. Natanggal siya sa being the first nominee. Yung pong party list na, Makabayan? Something like that. Natanggal po siya dahil po sa kanyang pag-uugali at sa paninirang puri sobra kay Senator Leila de Lima. At yun, lumakas ang loob niya nung kinuha ng Duterte as a spokesperson. Yan, naging mayabang. Ang yabang po niya. Alam niyo po, every time po na nakikita ko po siya, naglalabas siya ng mga video na nagsasalita, abay, sobra pong yabang. Well, sabihin na natin matalino kang tao, magaling kang tao, you're a law expert. Pero, yung pag-uugali pa rin ang number one dyan. Sobrang yabang po ni Harry Roque. Ang dating human rights lawyer, wala na. Dahil po sa kanyang pagkakasilaw sa pera, dyan po siya nasira. Dahil naakit po siya sa pera, sa kinang ng salapi. Kaya sayang po tong tao na to. So, patong-patong po sigurado ang kaso niyan na ifa-file ng PAOK. Plus, dumagdag pa si Melvin Matibag, Attorney Melvin Matibag. Mukhang titibagin. Titibagin ni Attorney Matibag si Harry Roque. Hindi raw hindi raw po personal, sabi ni Attorney Matibag. Ito lang po ay pangangalaga daw sa pangalan ng in the name of profession. Yan. Profession ng mga abogado. Yan. Agree po tayo dyan na dapat ang mga abogado ay karespe-respeto. Pero in the case of former Secretary Harry Roque, mawawalan ka talaga ng respeto. Lalo na po yung kanyang pananalita. Sobra po. Sobra. Ako po ay talagang hindi ko po maikubli. Ako po ay talagang nayayabangan sa kanya every time siya po ay magsalita. Lalo na po kung bumabanat siya sa mga oposisyon, napakayabang niya. Ngayon, anong nangyayari? Meron nga pong kasabihan, what goes around comes around. Yan po yung tinatawag nilang karma. Kaya mga kababayan,
Mga kariban ko, sana po'y maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Huwag po nating tularan si Harry Roque na dahil po sa kanyang, ang alam niya po, dahil po siya ay isang matalinong tao, mataas ang kanyang pinag-aralan, ang kala niya po is above the law. Pero hindi po yan. Kahit na gaano ka pa kagaling, pero dahil sa iyong karakter, kung very poor ang iyong karakter, bagsak ka pa rin sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Kaya sayang po tong Harry Roque nito. Pati po yung kanyang pamilya ay nadamay, problemado po sila. Siya mismo ang umamin na pati yung pamilya niya ay pektado. Yung pong Quadcom, hindi naman po pinipersonal si Harry Roque. Hindi naman po sa politika yan. They were asking him to present all those documents that are needed para po sa investigasyon. Pero hindi niya po mai-present yung mga records na hinihingi ng mga membro ng Quadcom. Hindi po niya mai-present. Kaya po siya nagtatago. Ang tingin po natin dyan, kung magbibigay po siya ng mga documents, mahuhuli na po siya. Diyan na po lilitaw, diyan na po lalantad yung malinaw na pagtaas ng kanyang mga assets, mga ari-arian, nung panahon po ng kalakasan ng Pogo. Akalain nyo, nakapag-donate pa siya ng, how much was that? 36 million po ba yun or 34 million pesos sa campaign fund ni Sara Duterte. Napakalaking pera. Ang yaman naman ni Harry Roque. So, saan niya kukunin yung pera na yun? Well, I know he's making money dahil abogado siya, pero parang sobra po yata. Sobrang laki po ng pera niya. It is not reasonable na para sa isang abogado na kitain yung ganoong kalaking pera. Yan. Kaya mga kababayan, well, good luck na lang kay Secretary Harry Roque. Sana nga magpakita na para po at i-present niya lahat ng mga documents na hinihingi sa kanya. Magpaliwanag lang sila, yun lang naman. Remember po, he's still in contempt. He was cited in contempt at nagtatago. Si Madam Leila de Lima, hindi po yan nagtago. Hinarap niya ang mga gawa-gawang kaso laban sa kanya. Unfortunately po, it's so sad, she got jailed. Pero itong si Harry Roque po, nako, wala, parang hindi po lalaki. Parang takot makulong. Well, bakit ka matatakot kung wala ka namang kasalanan? Dapat harapin niya. Dapat ipakita niya yung mga dokumentos para magkaalaman. Well, kung hindi niya po maipakita yan, ay ibig sabihin, talaga may tinatago. Merong iniiwasan talaga. Dahil I think, with all these documents, pag nabusisi na po ito ng mga kongresista, I think dyan po lalabas at magkakaroon po ng concrete evidence against him. Kaya ayaw niya pong ipakita. Yan po ang tingin po natin dyan. Yan. Kaya good luck na lang po kay Secretary Roque. Sana umuwi ka na ng bahay at mag-attend ka ng hearing. Sana nga, pati po yung kanya asawa, magpaliwanag na rin para matapos na. Once and for all, matapos na tong gusot na ito. Kailangang harapin, kailangang patunayan kung talagang walang itinatago. Yan. Alright, mga kababayan, ito lang po muna ang ating maikling reaksyon sa disbarment case against Harry Roque na i-final ni Attorney Melvin Matibag. Naku, mukhang matitibag dito. Mukhang matitibag dito si Attorney Roque. At sana naman, magkaalaman na, malaman na po natin ang katotohanan. Sana mag-attend din ang kanyang asawa sa hearing. Alright, mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Paalam!